Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito, at ito po ang huli nating paksa o lesson, aralin sa season na ito, inshallah, ng al-adab, ang kabutihang asal sa Islam. At inshallah, pagkatapos po nito ay meron panibagong set ulit ng 8 lesson na pagpapatuloy pa rin ng Kitabul Adab o ang aklat ng mga kabutihang asal. Ang huling tatalakay natin na paksa ay Adabut Takhalli o mga asal sa paggamit ng palikuran at pag-iibis ng sarili o pagsagot sa panawagan ng kalikasan, kagaya ng sinasabi nila. So ito ay kung paano tayo dumumi, akramakumullah, gumamit ng CR o palikuran. An Salman radiyallahu anhu qala lana al-mushrikun, sa salaysay ni Salman al-Farisi radiyallahu anhu na nagsabi, sinabi sa amin ng mga mushrikun, inni ara sahibukum yu'allimukum hatta yu'allimukum al-khira'ah. Nakita ko ang inyong kasamahan, sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tinuturuan kayo maging ng paggamit ng palikuran. Qal, ajal, sabi ni Salman, ay tunay nga. Innahu nahana an yastanjiya ahaduna biyaminih aw yastaqbil al-qiblah wa naha anil rawthi wal idham wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjarin. Sa pagpapatuloy ni Salman radhiyallahu anhu, tunay na kami ay pinagbawalan niya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na maglinis ng ang isa sa amin sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay o harapin o humarap sa kibla habang ginagawa ang pagdumi o pag-ihi, at pinagbawalan sa paggamit ng dumi ng hayop at buto sa paglilinis ng sarili. At sinabi sa amin na hindi maaaring maglinis ng isa sa inyo nang mas mababa ang bilang sa 3 bato. Sabihin, kung walang tubig o walang ibang gagamitin na panlinis sa sarili, ay pwedeng bato. At ito ay narapat na 3 ang bilang pataas. So makikita lang sa hadith na ito na ikinabigla o parang pang uyam na salita ng mga mushrikun sa mga Muslim ang kanilang mga bagay na may kinalaman sa relihiyon, kahit na halimbawa ito ay pinakamalit na detalye, halimbawa ng paggamit ng palikuran. Sa kanila ba ay sinasabi na pati yung paggamit ng pag-CR ninyo, pag-ihi, pagdumi, tinuturo sa inyo. Parang ganun ang kanilang nais ipahayag. So ito ay kabilang sa pagiging kompleto ng Dinul Islam, na maging mga bagay na yon, na personal o intimate, halimbawa pati sa pakikipagniig sa asawa, ay mayroong batas, panuntunan na dapat sundin at mga pagbabawal na dapat iwasan doon. So yun ay may pamantayan. Una sa mga asal dito ay ang pagbabawal o paglayo sa 3 tao na o 2 tao, 3 tao na sila'y sinumpa. Ijtinabul mala'in thalath. Sa salaysay ni Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul mala'in thalath, al-burazu fil mawarid wa qari'at at-tariq wa dhil. Layuan ninyo ang 3 sinumpa. Siya na dumudumi sa daluyan ng tubig, dumudumi sa gitna ng daanan ng mga tao, at doon sa dumudumi rin sa pinagtitipunan o sa lilim na kung saan nandun sumisilong ang mga tao.
Sa isang salaysay naman ay dalawang tinawag lang doon. Ittaqul la'anain. Iwasan ninyo na kayo ay mabilang doon sa dalawang sinusumpa. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. At ano naman, o sino naman to? Mga sinusumpang ito, dalawang tao na ito, ya Rasulullah. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Siya na o sila na dumudumi doon sa daanan ng mga tao at sa kanilang pinagtitipunan na lilom ng ito ay yung waiting shade man o mga lilom ng mga puno. Yan. So ang bagay na ito ay pagpapakita na ang mga bagay o gawain na rapat sa lugar niya. Ang pagdumi at pag-ihi ay hindi sa kung saan-saan na lamang. Kagaya ito, halos naman itinuturo ng lahat ng relihiyon, lahat ng mga ideolohiya. Subalit, ang nagpapakita ng specific o talagang detalyadong pamamaraan nito at pagbabawal ay ang mga Muslim sa kanilang relihiyon, sa Islam. Alhamdulillah. Kaya makita natin na kabilang sa sinusumpa ng mga tao dahil doon niya ginawa yung bagay na sanay sa ibang lugar dapat na o sa lugar na kung saan ay doon ito dapat na isagawa. So sino man na siya ay dumumi sa daluyan ng tubig sapagkat ito pinapakinabangan ng mga tao, ng mga hayop, ng mga halaman. So maaaring naliligo ka, may makikita kang dumi ng tao doon, ay tunay na ikaw ay masusumpa mo talaga yung sino man na gumawa noon. Ganon din sa daanan ng mga tao, maaring ito hindi lamang mangamoy, bagkus ay maapakan pa nila. Akramakumullah. At ganon din sa pinagsisilungan ng mga tao. Kasi nandun sila para umiwas sa init ng araw, tapos mabaho, malingasaw ng amoy, akramakumullah, yung pala ay talaga isusumpa nila yung gumawa noon. Nakakadiri at na ito ay dugyot sa salita nga na ang Islam ay tinuturuan tayo na maging malinis sa ating sarili, sa ating pananampalataya, sa ating mga puso, sa ating mga gawain. At kasama rin dito, sabi ng mga maalam, yung mga lugar na kung saan pinagtitipunan naman kapag taglamig. Bawa doon naman sila nagpapaaraw o nagbibilad. Parke, yung mga ganyan, o playground, basketball court, ay pinagbabawal din na doon dumumi. Kagaya din ng pagbabawal nito doon sa mga nabanggit na mga bagay. So yun ay magdudulot ng sumpa mula sa mga tao na yun. Kahit na hindi Muslim yung mga napinsala noon ay sila ay magagalit at susumpa nila yung tao na yun. Waliyadhan billah. Kalawa, an-nahyu anil bawli fil ma'ir rakid. Ang pagbabawal sa pag-ihi naman ito doon sa tubig na hindi dumadaloy. An Jabir radhiyallahu anhu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa salaysay ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, nahaan yubala fil ma'ir rakid. Pinagbawalan ng sugo sallallahu alaihi wasallam na ihian ang tubig na hindi dumadaloy. So dahil ito ay mananatili doon, mangingibabaw doon sa tubig na malinis, halimbawa maaring pakikinabangan ng tao o ng hayop, subalit kapag inihian ay tunay na magiging daan para maging najis itong tubig na ito. Kaya yun ang pagbabawal na wag ihian. So nangangahulugan kapag halimbawa inihian yung dumadaloy na tubig, ay ito ay pinahintulot sapagkat dumadaloy naman, mas mawawala ito halos sasama doon sa tubig. Pero pinakamainam ay hindi doon ito gawin, bagkus sa hindi tubig, may iba pang lugar para doon. Sa paliwanag, yufamu minhu anna hukman nahi la yansahabu al ma'il jari. Sa hindi kabilang doon yung pagbabawal doon sa dumadaloy na tubig. Qala Nawawi
فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث. Kapag ang tubig ay marami o dumadaloy, ay hindi kasama sa pagbabawal sa pag-ihi doon, ayon sa mafhum o sa mauunawan mula doon sa hadith. Ikatlo, karahiyatu dukhul makani qada'il haja bishay'in fihi dhikrullah. Ang pagbabawal, o hindi naman pagbabawal, karahiya, yung dislike o kapag kamuhi-muhing gawain ng pagpapasok sa lugar na doon sinasagawa yung palikuran ng mga bagay na mayroong pagbanggit o pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay halimbawa ang mga aklat na nakasulat doon, syempre pangalan ni Allah, o kaya ay iba pang bagay na mayroong pangalan ni Allah, ay mainam na hindi ipasok ito sa loob ng palikuran. Wadhalika siyanatan lismillahi ta'ala anil ihanati wal ibtidhal. Ito ay kabilang sa pangangalaga sa pangalan ni Allah, ang kataas-taasan sa pagkaaba at kababaan. Wala yaliqu bi muslimin an yadkhul al-khala'a bi shay'in fihi dhikrullah illa li haja. At hindi karapat-dapat sa isang Muslim na ipasok ang anuman pasok sa palikuran sa CR ang anuman bagay na may pagbanggit dito ng pangalan ni Allah liban sa pangangailangan. Ano halimbawa nito? Halimbawa, yung mga pera, yung real, yung 1 real, halimbawa, ay meron itong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah doon sa likod. So, kung iiwanan ito ng isang Muslim sa labas ng CR, dahil nga meron itong Allah na pangalan nakalagay doon, ng sulat, ay maring hindi niya na mabalikan ito dahil kukain ng tao. So, pwede niya ipasok rin dahil nga kailangan Noon din halimbawa, damit niya na mayroong pangalan, halimbawa pangalan niya ay Abdullah, andun alipin ni Allah, servant of Allah, ay Allah nakalagay din doon. So alangan naman na hubadin niya yung kanyang damit na magbibigay ng sa mahirapan siya doon para pumasok lamang sa palikuran, hindi rin naman siya magtatagal maliban sa pagsasagawa ng kanyang pangangailangan, kaya ayun ay pwede na ipasok. Sa usapin naman hinggil sa mushaf, yung Quran, ay ang sabi, wala na syukku fi tahrim ad-dukhul ila makan qada'il haja. Ito ay pinagbabawal ipasok sa loob ng palikuran. Alayhi ahlul ilm. At ito ang opinion ng karamihan ng mga maalam. Walakinnahum ajazu ad-dukhul bihi in kana yukhsha alayhi as-sariqa. Subalit kung kanilang kinatatakutan, halimbawa sa lugar ng mga hindi Muslim, iwanan niya yung Quran doon. Baka kuhanin ng mga hindi Muslim, o kaya ay kanila itong gawing mababa o kaaba-aba, ay mainam na ipasok niya na lamang kasama niya kung may ganong pagkakataon o haja o pangangailangan. Kung wala naman ay ito hindi pinahihintulot. Ika-4, an-nahyu an istiqbal al-qibla wa istidbaruha. Pagbabawal sa pagharap o pagtalikod sa qibla kapag ka dumudumi o umiihi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum al-gha'ita fala yastaqbil al-qiblata wala yuwalliha dhahrahum wala yuwalliha dhahrahu sharriqu aw gharribu." Kapag ang isa sa inyo ay dumumi, ay huwag niyang harapan yung qibla at talikuran ito. Kaya ang gawin niya ay siya'y humarap sa silangan o sa kanluran. Sa ibang salaysay, fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha bibawlin wala ghaitin walakin sharriqu aw gharibu. Huwag niyong harapin ang qibla o talikuran nito kapag kayo umiihi o dumudumi, subalit kayo ay humarap sa silangan o sa kanluran. So yun ang batas
na dapat gawin hinggil sa sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina, ang Madina ay north ng Makkah, yung Qibla. So kapag sila ay nagsasala, nakaharap sa timog o sa south. So ganun din sa pag-ihi at pagdumi ay binabawal na sila ay nakaharap sa south. Ganun din nakatalikod dito. So north and south, yun yung hilaga at timog ang hindi na pwedeng harapin. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laging syarriku o gharibu, east or west, sumarap kayo sa kanluran o sa silangan, para hindi nyo matalikuran o maharapan sa inyong pagdumi at pag-ihi yung qibla, akramakumullah. Subalit sa isang hadith na salaysay ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, na nakita niya nung siya ay nandun sa taas ng tahanan ng kanyang kapatid, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumumi ng naharap sa Baitul Maqdis, ibig sabihin sa northern part. So siya ay nakatalikod sa Makkah, nakaharap sa Baitul Maqdis, okay, sa kanyang pagsasagawa nito. Nakita niya ito, so, tumakas siya sa taas, hindi sinasadya na nakita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng tahanan, sapagkat wala naman silang ganong mga mga kisame o mga so nakita niya na hindi sinasadya yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay sa loob ng tahanan na isa sa kanyang mga asawa, siya ay umupo at dumumi sallallahu alaihi wasallam nang nakatalikod sa qibla, nakaharap sa Baitul Maqdis. Yun. So maraming ang mga ganitong salaysay. Paano natin ito pag sasamahin o tawfiq sa mga hadith na ito? So sabi natin mga maalam na kapag so sa atin naman dito sa Pilipinas, iba naman. Tayo naman ay nakaharap sa west. Kapag tayo ay nagdarasal, yun ang qibla natin, yung direction ng Kaaba. So, kapag tayo umiihi o dumudumi din, ay hindi dapat tayo nakaharap sa east or west. Kailangan tayo mag-north or south o pagharap or any other direction na kung saan ay hindi direktang ganun sa east or west. Kabaliktaran naman doon sa Makkah nakalagayan o sa Madina nakalagayan naman sa salaysay ng propeta, mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So, paano yun? Ang sinabi sa atin ay sa pag-aaral nila sa mga hadith na nabanggit, so may mga iba pa, na kapag sa labas isasagawa yung haja o yung pagdumi at pag-ihi, ay doon ang pagbabawal na hindi nakaayon sa qibla. So saan ka man sa mundo, kung ang qibla mo ay pan north, south, east or west, anumang direction, ay at nagsi-CR ka o dumudumi ka, umiihi ka ng nasa labas, sa gubat, sa malayong lugar, sa disyerto, ay huwag mong harapin ang qibla o tatalikuran sa pagsasagawa ng pag-ibis ng iyong sarili. Subalit, kapag ka naman ikaw ay nasa loob ng tahanan, bunyan, may CR nandoon, ay walang problema na ang iyong pagsasagawa nito ay nakaharap sa qibla o nakatalikod. Ang usapin dito ay kung may harang o wala. Sapagkat yun nakita ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, nakita niya yun na parang salungat yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa ginawa niya. Subalit siya ay nasa loob ng bahay. So nagpapakita yun ng jawas o pahintulot na kung kapag nasa loob ng bunyan, bawa ay talagang CR yun o bahagi ng bahay na CR, ganun yung pagkakagawa, nakaayon sa qibla, pinahintulot. Subalit yung nasa labas ka, sa Sahara, sa Gaba, sa gubat o sa disyerto o saan man lugar, wala ka sa loob na ng tahanan or talagang CR yun, ay doon ang pagbabawal. Allah Ta'ala a'lam. So makita natin doon yung diqqa o yung talagang pagiging talagang specific yung mga batas
ng Islam sa mga ganitong gawain na pangkaraniwan na sa atin. Ma yuqalu o yufalu inda dukhulil wal khuruji minal khala. Ano ang mga sabihin o gagawin kapag ka lalabas o papasok sa palikuran? So, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sa palikuran, inna hadhihi al-hushush muhtadara. Ang mga lugar na ito ay tinitirhan ng mga jin. Kaya dapat na mag-ingat sa loob nito. Kaya isa sa mga bagay sa pagpasok, ang adab doon sa pagpasok, unahin yung kanang paa o kaliwang paa. Okay? Kaliwang paa pagpasok. Kabaliktaran ng pagpasok sa masjid na kailangan unahin yung kanan. At sa paglabas naman mula sa palikuran ay unahin ang kanan. Kabaliktaran naman sa masjid na unahin ang kaliwa sa paglabas mula rito. So yun ang asal dapat doon. Ganon din na bago pumasok, sabihin ang dua. Una, sabihin yung bismillah. Sapagkat sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, satrun ma bainal jinni wa awrati bani adam idha dakhala al-kunayf ay yaqula bismillah. Ang harang o tabing sa pagitan ng jin at nung aura o yung kahubdan ng anak ni Adam, sabihin natin mga tao, yung ating katawan, walang damit, kapag sila'y pumasok doon sa palikuran ay ang pagsasabi ng bismillah. So sa pamamagitan ng hindi ka lapitan, tutuksohin ng mga jin na doon nakatira sa lugar na yon, sa palikuran. Hindi nabanggit sa hadith mismo na tumatalakay doon sa, nagsabi doon sa mismong dua sa pagpasok. So isasama natin doon. So bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. O Allah, ako ay nagpapakupo sa iyo laban sa mga babae, mga lalaki at babaeng mga jin. Khubthi wal khaba'ith. So yun ang sinasabi kapag pumasok sa palikuran upang proteksyon, bigyan ng proteksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ngalan ni Allah, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith, at kaliwang paang unahin. At pagkatapos nung gawin yung kailangan niya gawin sa loob, akramakumullah, ay lalabas na siya sa pamamagitan naman ng kanang kamay at sasabihin niya na ghufranak, kapatawaran mula sa iyo Allah. So bakit kapatawaran? So wala to ala-alam, sabi niya yun. Balit yun nga, meron ka dong pagkakataon na hindi mo nabanggit si Allah, nangyari sa loob ka ng CR, o may pagkukulang sa iyong ginawa, o nakapag-isip ka na ibang bagay, kaya hingi ka ng tawad, o hingi tayo ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. As-satru inda qada'il hajja, kailangan din na tayo ay mayroong tabing o takip sa ating mga sarili kapag tayo ay gumagamit ng palikuran. Lalo na kung sa labas ito. Kung sa loob naman may tabing, dahil na loob na ito, okay na yun. Pero kapag sa labas, ay kailangan na hindi kayong basta iihilang dyan sa tabi o dudumi lang sa tabi. Kailangan na may tabing o malayo ka sa kanilang paningin. Sa salaysay ni Al-Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu, na nagsabi, kuntu fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ako'y naglalakbay kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Mughirah, khudul idawata, kaya sabi niya, Mughirah, kanin mo itong bagay na ito, yung hawakan sa kamelyo. Fa'akadtuha kantalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni. At kinuha ko to, hinawakan ko, at ang propeta ay naglakad o lumayo hanggang sa hindi ko siya na makita. Faqada hajatahu wa alayhi jubbatun shamiyah. At ginawa niya, o siya ay inibsan ng kanyang sarili, dumumi o umihi, at siya ay nakatabing ng tela na galing sa Syria. Yun ang pagkakabanggit. Sa ibang salaysay,
sa kay Imam Muslim naman, salaysay na yun, famasya hatta tawara fi sawadil layl. Naglakad siya hanggang sa hindi ko na siya makita sa kadiliman ng gabi. Sa salaysay naman ni Imam Ahmad rahimahullah, fantalaqna hatta barazna anin nas. Lumipat kami hanggang sa nakita kami ng mga tao. Fanazala an rahilatihi. At bumaba siya mula sa kanyang sasakyan. Tumantalaqa fataghayyaba anni hatta ma arahu. At siya ay naglaka o lumipat na ilang lugar hanggang sa hindi ko na siya makita sa aking paningin. So, yun ang dapat na gawin. Yung may tabing ka o hindi ka na, sa layo mo or hindi ka malayo kung gabi lalo na ay hindi ka na makita ng ibang tao. Kaya sabi din sa salaysay, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha dhahaba al-madhhab ab'ad. Siya, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka siya ay yung ibsan ng pangangailangan o tawag ng kalikasan, ay siya ay nagpapakalayo-layo. So yun ang dapat nating adab. Hindi tulad ng iba na walang pakialam kung saan sila umiihi, kung may tabing man o wala, sa mga gilid-gilid, sa mga parang mga aso, parang mga hayop, at sa mga pader. So yan ay pinagbabawal sa atin. Al-bawlu qa'iman aw qa'ida, ang pag-ihi ng nakatayo o nakaupo. Ang salaysay ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, man haddathakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa jalisa. Sino man ang magsabi sa inyo na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay umihi ng nakatayo, huwag niyo siyang paniwalaan. Hindi siya umiihi liban na siya nakaupo. So yun ang asal. Tayo ay kapag iihi ay nakaupo. Babae o lalaki, ganun dapat. So bilang lalaki or sa mga balikas lang, nasanay tayo, nakita natin na umiihi nakatayo ang kalalakihan. Ito ay salungat. Sapagkat sa pag-ihi na nakatayo, madudumihan, matatalsikan ng ating ihi ang ating damit, ang ating katawan, ating paa. Babalik sa atin dahil ganun yung magiging resulta noon. So dapat mong gawin ay kung ihi ka sa labas, kung wala man halimbawang sa lugar na kung saan mababa, mutmain, at mayroong may lupa o hukay na o kaya ay buhangin na kung saan doon diretso lamang mananatili yung ihi, akramakumullah. Hindi babalik, tatalasik patungo sa iyo. Sa salaysay naman ni Hudayfa radhiyallahu anhu, qala ra'aytu ni ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam, nakita ang aking sarili at ang propeta sallallahu alaihi wasallam, natamasya fa'ata sabatati qaum khalfa hayatin. Naglalakad kami ng propeta sallallahu alaihi wasallam habang umabot kami doon sa tapunan ng basura sa likod ng pader. Faqama kama yaqumu ahadukum. Kaya siya tumayo, fabala fantabadat minhu. At siya umihi na nakatayo at lumayo siya. Fa asyara ilayya faji'tu, at tumingin siya sa akin na nagpunta ako sa kanya, fakumtu inda aqbihi hatta farid, at tinakpan ko siya hanggang siya ay matapos. So makita natin naman doon na siya umihinang nakatayo. Sa salaysay naman ni Imam Bukhari, Muslim at Ahmad, Tirmidhi, An-Nasai at iba pa. So paano itong dalawang hadith na ito na para sa tingin natin ay salungat. Paliwanag ng ating mga maalam, وكلام عائشة رضي الله عنها يحمل على الأغلب عن عادة من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ayun yung pangkaraniwang gawain o ada ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay umiihi ng nakaupo. Wa qulna dhalika litubuti bawlihi qa'iman sallallahu alaihi wasallam. At yung pag-upo niya, pag-ihi niya naman nakatayo, وحمل علماء بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما على أن ذلك لبيان الجواز. Pagpapakita nito ay pahintulot. Kasi yun yung pinaka exception sa rule. Okay. Wa annahu, o kaya naman kana fi makanin la yastati'u ma'ahu al-bawl jalisan.
O kaya ay, at yun mas malapit, na hindi siya makaihi na nakaupo doon sa pagkakataon na yun. Dahil sabi sa salaysay ni Mughirah bin Shu'bah, tama ba? Ni Hudayfa bin Yaman radiyallahu anhu, na yun ay tapunan ng basura. Gusto niya doon umihi. Pero ngayon maring may basura at hindi magandang lugar, kaya siya ay tumayo sa kanyang sa pag-ihi niya. So dapat hindi rin natin sabi na so alal jawaz sa pagpapahintulot ng may shart o may kondisyon. Ano yon? Ang ya'malu talwith, na ang pag-ihi niya ay hindi magiging dahilan para magtalsikan sa kanya yung kanyang ihi, lalo nang nabasa halimbawa. Pangalawa, na ya'malu nadhir, at walang ibang tumitingin sa kanya. Yun ay mga shart na sinabi ni Shaykh Uthaymin rahimahullah. Hal yajuzul bawlu qa'iman li ghairi haja, kung wala namang pangangailangan, pinapahintulot ba na umihi na nakatayo? Sabi ng Lajnatud Da'imah o ng Permanent Committee on Ifta sa Saudi Arabia, law bala qa'iman li ghairi hajatin lam ya'tham. Kung siya naman ay umihi nang walang pangangailangan dito na nakatayo, ay hindi naman siya nagkasala. Lakinnahu khalafa fi qada'i hajatihi al-afdal wa akthar min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Subalit, sinalungat niya yung maraming pagkakataon at mas mainam na kalagayan kung saan ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pag-ihi. Ala kulli hal, al-mas'ala ay doon. So gawin natin, sundin natin pinakamainam na ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, which is yung pag-ihi na nakaupo. Kalalakihan, kababaihan. An-nahyu an istikhdam al-yad al-yumna fi qada'il haja. Pagbabawal na gamitin ang kanang kamay sa pagdumi o pag-ihi, paglilinis ng sarili. Sapagkat ito'y gawain na ang kanang ginagamit sa kabutihan, sa pagbibigay, sa pagtanggap, sa pakikipagkamay. Ang kaliwa sa paglilinis ng ating mga sarili. So, ang paghawak sa ating mga organs, kababayan ng kalalakihan, sa pag-ihi, pagdumi, ay sa pamamagitan ng kaliwa dapat. Sa salaysay ni Qatadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza bala ahadukum fala ya'khudh dhakarahu bi yaminihi. Kapag umihang isa sa inyo, huwag niyang hahawakan ang kanyang masailang bahagi ng kanyang kanang kamay, wala istanji bi yaminihi, at hindi siya maghuhugas sa pamamagitan ng kanang kamay, wala itanaffas fil ina, at huwag siyang hihinga doon sa sisidlan. Sa salaysay naman kay Imam Muslim, la yamsikan na ahadukum dhakarahu bi yaminihi. Wag niyang hahawakan ng kanang kamay ang kanyang masilang bahagi ng katawan. Wa huwa yabul, habang siya umiihi, wala itamassah min al-khala'i bi yaminihi. At wag niyang ring gagamitin sa paghuhugas sa loob ng CR ng palikuran sa pamamagitan ng kanang kamay. Lam yarid fil ahadith an-nahy an masjid dubur bil yamin inda tagawut. Paano naman halimbawa sa pag-ihi yun, bawal ang kanang kamay paghawak. Paano naman pwede ba ito sa kaliwang o kanang kamay naman sa paghuhugas ng kanyang puwitan pagkatapos niyang dumumi? Akramakumullah. So, ang pagbabawal dun ay hindi na binanggit pa dahil mas mimbabil aula yun. Kumbaga ay mas karapat dapat na ipagbawal yung kanan sa ating mga puwitan. Kasi mas, titingnan natin, mas nakakadiri or mas mabigat yung pagiging, yung najasa ng ating sa puwitan o sa ating dumi kaysa sa ating ihi. Dahil ihi, ito, liquid yun eh. Yan, solid. So, kung pinagbawal doon sa mas magaan, mas ipagbabawal siya sa mas mabigat. Nawala. Al-istinja wal-istijmar. Al-istinja, ito yung paggamit ng tubig sa paglilinis ng sarili. Istijmar naman ay paggamit ng bato na maliliit sa pag-ibis ng sarili.
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nais ni Allah para sa inyo ang pagpapadali at hindi niya nais para sa inyo ang pagpapahirap. Salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, tabatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sumunod ako. Sinundan ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja li hajatihi. Fakana la yaltafitu fadanawtu minhu. Kaya siya ay nung siya ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay na gamit ng palikuran. Hindi siya lumilingon kaya sumunod ako patungo sa kanya. Faqala ibghini ahjaran stanfadhu biha aw nahwu wala ta'tini bi'azmin wala warath. Sabi niya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na hihanap mo ako ng mga bato na gamitin ko sa aking paglilinis sa aking sarili. Huwag mo ako bigyan ng buto ng hayop at yung dumi nila. Wataytu bi ahjarin bitarafi thayabi. At mayroon siyang dalang mga bato dun sa kanyang damit. Fawada'tuha ila jambihi. Nilagay ko sa kanyang tabi. Fa'aradtu anhu. At ako ay lumayo sa kanya. Falamma qada atba'ahu bihin. So yun ang ginamit niya na paglilinis ng kanyang sarili. Yung istijmar na yung istinja, paglilinis, yun ang dapat na ating gawin muna. Yun ang pinakauna. Or kung unahan niya ito halimbawa ng istijmar, yung paggamit ng mga bato, ay pwede rin naman. Huwag lang yung yung buto ng hayop o tinik o naman sa kanilang mga naiwan at yung dumi nila ng hayop. Bawa dumi ng baka, dumi ng kamelyo. So hindi yun ang gagamitin. Sa salaysay ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu at ang Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. So siya ay dumumi, propeta sallallahu alaihi wasallam, fa-amarani an atihi bi thalathati ahjarin. So sabi niya na magbigay ng 3 bato. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu thalith walam ajidhu. Sabi, nakakita ako ng 2, naghanap ako ng pangatlo, wala akong makita. Fa akadtu rawtatan fa ataytuhu biha. Kahit nakita ako ng dumi ng hayop at binigay ko kasama ng 2. Faqad al-hajarain wa alqa ar-rawth. Kinuha niya yung 2 bato, tinapon yung isa. Sabi niya, hadi riks. Ito ay marumi. Makikita natin doon na dapat ay 3 at dapat ay puro bato. Yung bato na hindi naman yung parang graba na yung rough yung surface, bagkus yung makinis na hindi masasaktan yung dakar o yung private parts. Istihbabu istijmar witran, at kailangan din ay witr. So 3 pataas. 3 pataas na bilang. At mainam din na witr, hindi tugma. Bawa 3, 5, 7, 9. Hindi witr o yung even. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Walang sino man na maglilinis sa inyong sarili sa pamamagitan ng 3 ng mas mababa sa 3 bato. Idha istajmara ahadukum falyastajmir bitran. Kung maglinis kayo sa inyong sarili sa pamamagitan ng bato, ay gawin niyo ito ng witr o gansal, odd number. So yun ang gawin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At witr ay kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At lastly, karahiyatu kalam fil khala. Ang pagiging kamuhi-muhi ng pagsasalita sa loob ng palikuran. Sa salaysay ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, ana rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Isang lalaki na naglalakad habang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay umiihi. Fasallama falam yarudda alayhi. Nagsalam siya sa kanya at hindi niya ito sinagot.
maliban ng matapos ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So nangangalaga nito na hindi pinahintulot. Mas mainam na hindi magsalita sa loob ng palikuran o kung ikaw dumudumi, umiihi, illa lihaja, liban ng may pangangailangan. Halimbawa, hinahanap ka, doon ka pala, kailangan sumagot ka, salita ka. Or kung sabihin kung may tao ba sa loob, sabihin mo na may tao. So mga ganong pangangailangan at hadya na tinatawag. Pero kung hindi, ay mainam na hindi magsalita, makipag-usap sa loob ng palikuran o habang siya dumudumi o umiihi. So ito ang mga batas na panuntunan sa kabutihang asal sa paggamit ng palikuran, pag-ibig sa sarili, at ito ay bahagi ng pagiging kompleto ng ating pananampalataya na ating relihiyon. So yun lamang ating mababahagi, at yun po yung kabuuan ng unang bahagi ng mga kabutihang asal sa ating series ng Al-Adab. Inshallah ay hintayin nyo pa o abangan ninyo ang ikalawang bahagi, pagpapatuloy noon ng 8 mga paksa muli ang ating tatalakayin sa mga adab Islamiyah, ang kabutihang asal ng mga Muslim. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.